Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 27, 2023. Patuloy pa rin pong nakakaapekto sa ating bansa itong Northeast Monsoon o yung amihan na nararamdaman po yan sa may Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon. Asahan po natin na magiging malamig ang simoy ng hangin natin dyan dahil sa amihan. At yung low pressure area naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility pa rin Ito nga po yung extension ng kaulapan niya, umaabot po yan sa may Metro Manila hanggang sa may parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. At ayon naman po sa latest update ng European Center ng ating Advanced Weather Forecast, good news nga po ito sa ngayon, na bumaba nga po yung tsansa nung minomonitor natin na bagyo. Ito nga po ay nasa 20% chance na lamang po na posibleng maging bagyo. Dahil nga po yung pagbugso ng Northeast Monsoon o yung amihan ang nakakasira nga dito sa pagbuo ng bagyo sa may parte ng Bicol Region. Pero asahan po natin as low pressure area, ito po yung makaka-apekto pa rin sa may parte ng Bicol Region. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan mararanasan yung mga posibleng pag-ulan. Mamayang alas 8, magiging maayos pa rin po ang lagay ng ating panahon. May mga posibilidad na pag-ulan tayo mararanasan, ilang bahagi sa may Palawan. Pagdating naman ng alas 10 ng umaga mamaya, may mga pag-ulan na nga sa eastern section ng Northern Luzon, dito nga sa may Isabela at sa may parte ng Aurora. Maging dito nga po sa may Palawan, asahan natin meron tayong mga light rain at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, may mga pag-ulan po tayong mararanasan sa Central and Northern Luzon hanggang parte ng Metro Manila. Dito po sa may halos sa buong Palawan, posibleng makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. May mga pag-ulan din po tayo sa may Mindanao, pero asahan din po natin na magiging maganda naman ang lagay ng panahon dito sa parte ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, meron nga po tayong posibleng moderate rain dito nga sa may parte ng Central Luzon. Asahan pa rin po natin na makakaranas ng mga mahina at katamtamang pagulan ang Northern and Central Luzon. Maging ang parte ng Southern Luzon, posibleng makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Dito naman po sa may parte ng Palawan, meron din tayong possible moderate rain at halos buong Palawan pa rin ay makakaranas ng mga posibleng pagulan. At halos buong Mindanao din po, mayroong mga posibleng pagulan. Pulo-pulong pagulan, posibleng maranasan sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya, posibleng may mga pagulan nga po dito sa may parte ng Southern Luzon, Metro Manila, Central Luzon, hanggang dito nga po sa may parte ng Northern Luzon. Unti-unti na nga po mawawala yung mga pag-ulan dito sa may Palawan, pero asahan pa rin natin yung mga isolated rain shower. Maging dito nga po sa may parte ng Mindanao, mayroon pa rin po tayong mga pag-ulan dahil pa rin po yan sa extension ng kaulapan nitong low pressure area. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy nga po magiging maayos naman ang lagay ng panahon ng Visayas, pero may mga pag-ulan pa rin po tayo dito sa may parte ng Central Luzon, Metro Manila, Polillo Island, dito po sa may parte ng Mindoro Provinces, at makulimlim na kaulapan sa may Palawan at may pulupulong pag-ulan sa may Mindanao. Pagdating naman po ng alas 11 mamayang gabi, may mga pag-ulan pa rin po tayo halos dito nga po sa Central Luzon, sa may parte ng Southern Luzon may mga pag-ulan, Metro Manila posibleng makaranas ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Ayon nga po sa ating Advanced Weather Forecast, ito nga po yung ating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng October 28, ito po ay sa labas pa rin ng parat habang lumalakas nga yung Northeast Monsoon. Pagdating naman ng October 29, may posibilidad na mapapasok ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at magkakaroon tayo ng shear line na posibleng magpaulan sa parte ng Visayas. Pagdating naman po ng October 31, tuloy-tuloy po posibleng makaranas ng pagulan ng Bicol Region,
at Visayas, maging Palawan dahil nga po sa shear line at yung extension ng kaulapan nitong low pressure area. Pagdating naman ng November 1, ganun pa rin po, yung low pressure area ay magpapaulan pa rin po yan dito sa may Bicol region at sa may Visayas. Pagdating naman po ng November 2, asahan pa rin po natin na may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan at magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa western section ng bansa pero malulusaw din po yan kaagad. Pagdating naman po ng November 3, yung pinakasentro ng low pressure area ay nandito nga po sa may parte ng Sorsogon at pagdating naman po ng November 4, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ang eastern section ng ating bansa dahil nga po sa low pressure area na papasok dito sa may parte ng Bicol region. Pagdating naman po ng November 5, posible nga malusaw na yung low pressure area pero magdadala pa rin po ng mga pag-ulan dito nga po sa ating halos sa buong bansa. Mananatiling lalakas yung ating northeast monsoon. Ito nga po yung nagiging main factor kung bakit bumaba yung tsansa na maging isang tropical depression itong low pressure area. Pero meron tayong panibagong low pressure area na minomonitor sa labas muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.